Hello guys. Hello guys. Paki-follow naman tong page ko. And like nyo na rin. Kung swerte, kung mabait kayo, share nyo na rin. So tuturuan ko kayo kung paano buhayin yung mga ganitong battery. Lithium battery. 18650. So sira na daw siya. So test natin. Dead cell kung tawagin. Maaaring ang issue nito ay sira yung plate niya na pang series or dead cell na talaga siya. Pero kapag mga ganito, dead cell yung iba rito. Hindi naman ito agad-agad bibito kung walang dead cell. Ayan guys, nakita nyo naman. Ang voltahe niya ay 9 point. Ganyan. Nakita nyo naman, 9 point. 9 at sa ground. Hindi naman, 1 volts na lang yan. Dead cell nga. Kaya naman sa gitna. Ayos yung gitna. So, tingnan sa positive na yun. So, ang sira niya ito sa ground line. Yung sa mga B0. So, maaaring dead cell or putol yung plate. So, ang gagawin natin ngayon ay babaklasin na natin siya ngayon. At tuturuan ko kayo kung paano buhayin yung mga patay na battery niya. Ayan, namatay na, diba? Di ba, tapon na. Pero ako hindi. Binubuhay ko yan. Hindi sayang. Ito, nakakapit daw ito sa e-bike. E-bike to, 12 volts. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nag-droga pa. Pinarartes na ako para masigurado nyo. 9 yung battery. All-star kasi iba-ibang brand. Target ko lang dito, binili ko to eh. Aayusin ko yung dead cell. Pero di ko na siya aayusin na 12 volts. Papakita ko lang sa inyo kung paano buhayin yung patay na dito. Oh my God! Oh, ayos naman yung ano niya eh. Mga nickels niya. Ayos mga nickels. So, ang nangyari dito, manigurado ako overcharge. Nag-disconnected yung pin niya. May pin kasi to. 8650. May pin yan. Positive. Pagka halimbawa nag-overcharge ka, sabay ng init ng battery mo. Kunyari, ginagamit mo mo yung battery. Sabay, ginarge mo agad. Umiinit yun. So, nag-pressure yung loob. Tutulak niya ngayon yung pin sa taas. Kaya yung mga may safety yan. Yung tutulak niya yung pin pa taas. Ganun. Pag tumaas, tinulak niya pa taas yun. Disconnected na yung battery. Ayun yung sinasabi nila din, patay na raw yung battery. Mali sila. Itutulak mo lang yung pababa. Ayun yung tinatawag nga nila yun sa mga video natin na sinusunod. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nag-droga pa. Pinarartes na ako para masigurado nyo. Tingnan natin. Double check. Oy. Na ano, 1.5. Dami na ito. Ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my God! Mayroon pa naman mag-ano na ito. Pagtanggal na ito, medyo mahirap-hirap. Uy. Unahin natin, mag-ayos ng isang cell. Ayan, ang dami naman na ito. Ay, nako, puro cash tape. Galit na galit. Nagalit sa baterya. Kaya ako sa inyo mga pre, huwag nilatapin yung mga rechargeable 18650 yung battery. Yung sa mga vape, ayos pa yan. Halo vape, mabilis makasira ng battery. Hindi yun sira, ayos pa yan. Ito, papalitan ko na lang ito ng nickel vape. Ito, delikado, maganda na ito. Pagka hindi ka marunong, mag-i-spark to. Pag binabad mo, mag-aapoy.
Dapat to pagitna yan. Pagitna ka dapat tumawid, hindi pagilid. Check natin to. Unang cell. One point ano? 1.4. Hindi naman siya pa pwedeng drain. Check na natin ha kung paano natin siyang pataasin. 1.4. So, kailangan mo lang dito, kailangan mo ng ito, panundot na ginawa mo. So, may mga ano yan, may mga butas-butas yan dito. Espasyo. So, papasok mo lang yan dyan. So, test natin siya kung kasi dito mo malalaman kung drain lang siya, kung baga nalobat lang siya, kaya siya nag-cool down yung battery. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagdroga ka. Pinaragtas na ako para masigurado nyo. Ito, kasi meron tong liquid sa loob eh. Mabilis sumapoy yun. Para siyang thinner. Makakamoy lang apoy. Hindi yan pa gano'n. Kaganyan, sabihin drain, tuyot na yung ano nito loob na ito. Malapit na siyang masira. So, tignan natin ha. Kailangan to mag 4 volts. O, kailangan yan mag 4 volts or 3 volts. Ibig sabihin nun, disconnected lang yung ano niya, yung loob. May pressure sa loob. Paano mo tanggalin yung pressure na yun? Okay, papakit. Gagawin natin. Tulak lang natin. Kailangan dito. Kailangan mahina tulak mo dito. Kasi pag nabulat mo, sisigaw. Sira na yung battery mo. Mahirap maghihinan to. Ito. Ang tawag dito. Nalobat lang to. Nalobat. Sagad ng gamit. Hindi na tumatakas eh. Makaka-tempo rin tayo na tumatakas. Meron yan. Tawag dito. Alam to, lobat. I-charge mo lang siya para umangat ulit yung voltahe niya. Kasi karamihan dapat niya 3.5 lang yung volts niya. Ano na yung pinaka-low voltage niya. Ito, maaaring pasira na. Masyadong natidrain. Hanap tayo ng dead cell na bubuhay. Sulat na ito. Ay, may gunting ko. Papalit na lang tayo ng nickel plate ng pag-ayos natin. Ano na yun? Ito. Hanap tayo ng dead cell. Meron yan. Hindi wala. Ay, ito rin to. Lobat lang din. Hindi tayo makadali ng dead cell. Drain lang to, drain. Lobat lang, lobat. Simple ang walang dead cell yan. Kasi kina-charge na raw to, hindi raw nag-charge eh. Mahali sila na yung BMS. BMS na diferensya niya. Eh, tatapon na. Binili ko na lang. Kaya. Marami ka pagkagamitan na yan. Tatapon mo na. Ano, ibig sabihin pare-pare ng voltahe low, ba't lang yung mga yan? Bato. Tikit. Hindi yung makadali ba? Birds ng ano, dead cell. Lahat, palaki ko lo, balat lang. Ito, nakakita tayo, makajump na tayo ng dead cell. Okay na. As in, 0 volts talaga. Ito, gamit na gamit siguro. Sira ang BMS nito eh. Hindi naman disconnected din dito eh. Basa nga ng nag-reading nga ng voltage, diba? Ayun, nakajama tayo, dead cell mga par. Ayan, halos wala na yan. So, bubuhayin natin.
Eh, yun ang sinasabi ko. Ganyan pa tayo. So, yan, nakita nyo naman, mga tropa. Halos wala na yan. Hindi totoo yan. So, Bola lang yan. ito yung tinatawag na sobrang init, ginamit, start agad. Yung loob niya nag-evaporate, tapos kumukulo na sa init. Tinutulak niya yung pin. Pag tinulak niya yung pin, ano yan eh, ito yung ito. Ito yung pin. Ito yung pin. Ito yung plant. Itutulak niya ngayon yan. Pag tinulak niya ngayon yung pin, ito naman yung pin, aangat din. Pag umangat, tapos nag-cool down na yung battery, bababa na uli yung tumulak. Disconnected na siya. Kaya ang gagawin mo ngayon, tutulak mo yun. Eh yung pinakagitna yun. Pinakagitna yun. Kasi yun, daan-daan ka dapat magtulak nun. Kasi sisingaw agad yun pag nagkamali ka. Ilang beses ako nasingawan bago ko na master. Kita nyo. Yan buhay na yan. Yan buhay. I-charge mo na lang din. Halos katulad na lang din ito. Kukunin natin yung charger mga pre. Mabilis lang ito. So, siyempre, may charger tayo rin. Charge natin. So, ang reading niya ay okay na, o. Di yung brain niya, naayos eh, o. Pag wala ako ng charger, bumalik na sa reading niya. Buga, uminit na yung carbon niya. Nagpikit na. Kaya nabuhay na siya. Nabuhay na. 3.7 ah. Oo, ano o. Ano naman o. O, sigawa ko ng charge. Charge ko kasi halos na. 1.5 lang siya eh. Ay, 0.5 lang yung voltage niya. Kailangan niyang kaya ako kumana ito. I-spark ko siya para uminit. Mag-evaporate. Para maging ganito siya. Eh, bigla na siya nag-evaporate. Nabuhay. Galing, di ba? Ah. Oh my God! Wow! Baka tumamba lang eh. Ito, nasisira lang ang lithium battery. Pag natuyot na siya, lahat naman ng battery. Pag natuyot na, sira na. Ganon din ang lithium battery. Pero matagal ito kasi matuyot. Hindi katulad nung lead acid kasi mabilis matuyo yung baterya. Bakit? Kasi pwede mo siyang gamitin ng babaran. Ito, bawal ito. Bawal siya ng babaran to. Itong video na to, hindi ito pwede kasi magkamali ka rito. Kasi apoy-apoy ka talaga. Malakas mag-apoy ito. Hindi ka tulad. Safe kasi ang lead acid. Ito hindi safe ito. Video. Apoy-apoy na yan. Ito. Ito, mahal. Pababa. Ito, dito mo na malaman pagpasira na. Parang capacitor ng appliances, pag gaganyan mo, pababa, may volt siya pero pababa, pasiraan na to. Maayos man natin siya, mabuhay man natin siya, tendency na pasiraan siya. Kasi nga, matuyo na yung loob niya. Yung laman, kahit mabigat siya, yung laman niya sa loob, kita niya, ano, hindi niyo nakikita eh, may ilaw. Ano, pababa na yung voltahe niyo, pabawas. Ibig sabihin nun, pasiraan na yan. Tuyot na yung loob niya. Kahit mabigat pa yan. Mabigat pa yan. Tuyot na yan. So, ang gagawin natin ngayon, bubuhay natin siya, itataas natin yung voltahe niya. Kasi nag-disconnected na yun. Siyempre, pag tuyot na, mabigat.